Lahat ng bumubuo sa Mighty Ball basketball team ay hindi nakahanda sa bagong may-ari ng koponan, ang maganda at sikat na modelong si Saina Valerio. Kung sa bagay, ang dalaga mismo ay di handang harapin ang responsibilidad na biglang naatang sa balikat niya. Ano nga ba ang alam niya sa basketball? And she was definitely not prepared for the team's head coach, the arrogant, demanding, overbearing male chauvinist pig, Lance Lagdameo. Ito ang uri ng lalaking pinaka-aayawan niya. It seems like the feeling was mutual. The beautiful news was everything Lance despised. A meddling member who could not distinguish a certain player from a point guard. Pero sa kabila ng di pagkakasundo, bakit hindi nila maiwasan ang isa't isa? Suddenly, more than just a championship title was at stake because passion became the name of the game. Sa pagdating ng kaisa-isang anak ng yumaong business tycoon na si Julio Valerio, nabulabo ang mapayapang atmosphere na namamayani sa loob ng chapel ng Santuario de San Antonio. The 5 feet 8 inches tall, Saina Valerio outraged everyone by bringing a French poodle to her father's funeral. Super cute tingnan ng alaga niya dahil sa suot na damit na katerno ng mga laso na nasa magkabilang tainga nito. Ang mga taong naroon at nakikiramay ay hindi lamang sa asong dala niya na tuon ng pansin, kundi pati na rin sa mistiso na lalaking kasama niya. Pantasya ng kabaibaihan, si Lorenzo Fuentes dahil sa taglay nitong kagwapuhan. Bagaman nakapanluksa ang dalaga, ay lumalabas pa rin ang pagiging modelo niya. Sexy and yet very glamorous ang dating ng kanyang black tube dress na nagpapakita ng perpektong hugis ng kanyang katawan. At dahil umaabot lamang iyon sa itaas ng kanyang mga tuhod, ay nakalitaw ang kanyang mahuhubog at makikinis na binti. Idagdag pa ang malaking sombrerong suot niya na halos tumatakip sa kanyang buong mukha. Bukod sa pagkamangha, ay makikita rin ang curiosity, paghanga at panguuyam sa mga mukha ng bawat nakikiramay habang nakasunod ang tingin sa mga bagong dating. Maririnig din ang bulong-bulungan sa paligid. Oh my God! What was she thinking? How could she bring a dog to her father's funeral? Poor Julio! What a shame to have such a rebellious daughter. Talaga palang maganda siya. She's even more beautiful in person than her pictures in the billboards and magazine. Yeah, but what a cold fish. Mukhang hindi man lang siya nagluluksa. At bakit kasama niya si Lorenzo Fuentes? Is he her latest lover? Kahit mahina lamang ang pagkakasabi ng mga komentong iyon, ay malinaw na umabot pa rin ang mga iyon sa pandidig ni Saina. Ngunit sa halip na mapahiya, ay natiling cool at composed pa rin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Taas ang noo at tuwid ang mga balikat na lalo pa niyang hinapit palapit sa kanyang katawan ng tanga na aso habang ang isang kamay ay kinawits pa sa matinunong braso ng kanyang escort. Alam niya ngayon ay lalo lamang nang pinatunayan ang masamang imahe na akibat ng kanyang pagkatao. At para sa mga nakakaalam ng naging hidwaan nila ng daddy niya at naniniwala sa lahat ng masasamang balita tungkol sa kanya, ay hindi na nagtataka kung bakit nagawa siyang itakwil ng kanyang ama. Sino nga bang magulang ang matutuwa sa isang suwail na anak na napabalitang naging karelasyon ang isang lalaking triple ang edad dito? Kahit pa nga ang naturang lalaki ay ang namayapang pamosang photographer na si Arturo Flores. At ang pagiging sikat na modelo niya ay nakadagdag lamang sa negative image na pinoproject niya. Isang malaking kahiyan ang ginagawa niya. Malakas at madalas na daring at very sexy kasi ang mga kuha niya. To someone like Julio Valerio, sexy pictures were as bad as naked pictures. The fact that she was the favorite cover girl of all the best-selling magazines hadn't softened his judgment. Pero kailan nga ba nagkaroon ng amor sa kanya ang ama? Mula pa nang ipanganak siya, ay isa na siyang malaking disappointment para rito. Isang lalaki na susunod sana sa yapak nito ang inaasam nitong maging anak. Hindi siya kailanman nakatikim ng kauntimang pagmamahal o pagpapahalaga mula kay Julio. Napapansin lamang siya nito kapag may nagagawa siyang pagkakamali. Kung sana ang buhay pa ang kanyang ina. 5 taong gulang lamang siya nang mamatay ang mami niya dahil sa sakit sa puso. Tanging ang mga larawan nito ang naiwang alaala nito sa kanya. Saina wondered if her father had ever really loved anyone. Kahit nang mabiyudo ito noon, ay hindi na nito naisip na mag-asawa pang muli. Ang tanging mahalaga dito ay ang negosyong itinatag nito.
ang Valerio Foods and Beverage Incorporation. 19 years old siya nang magsimula siyang magrebelde at bigyan ng kalayaan ng sarili na gawin ang mga bagay na gustong gawin na hindi hinihingi ang permiso o approval ng kanyang ama. Isa na roon ang pagmumodelo na talagang tinutulan ito ng gusto. Nang hindi na niya nakayanan ang hindi nila pagkakasundong mag-ama, ay ipinasya niyang umalis sa poder nito. Mas pinili pa niyang makitira sa bahay ng kanyang kaibigan at mentor na si Arturo Flores. Napakalaki nang naitulong nito sa kanya, lalo na sa modeling career niya. Arturo had been a man of grace and elegance, an aristocrat of the old school, whose innate sense of privacy reveled at the idea of letting the world know about his homosexuality. Iilan lamang sila na talagang malapit dito ang nakakaalam ng tunay na pagkatao nito. Although they'd never discuss it, she knew it comforted him to pass her off to the public as a mistress. At dahil na rin sa kagustuhan niyang makabayad sa utang ng loob dito, ay pinili na lamang niya manamahimik at huwag nang itama ang maling akala ng mga tao. Dahil sa chismis na iyon, ay lalong tumindi ang galit sa kanya ni Julio. Kung ilang beses din na iniutos nito na umuwi siya at tigilan na ang mga kalokohang pinaggagawa niya. Kung sana ay bunga ng pagmamahal ang totoong pagmamalasakit, ang motibo nito ay malamang na sinunod niya ang utos nito. But Julio had merely wanted to control her, just as he'd controlled everyone else around him. Nang hindi siya napahinuhod sa kagustuhan nito, ay tuluyan na siyang itinakawil nito at sinabihan na kahit isang kusing ay wala siyang makukuhang mana rito. Ngunit kahit kailan ay hindi naging mahalaga sa kanya ang kayamanan. Kaya niyang mabuhay nang hindi umaasa sa pera nito. Kaya niya naman kahit nang mamatay si Arturo dahil sa sakit na pancreatic cancer, 2 taon na ngayon ang nakararaan, ay mas pinili pa rin niyang mamuhay ng mag-isa kaysa bumalik sa piling ng kanyang ama. Ngayon sa edad niyang 27, ay nananatili siyang single at unattached. Mula nang magdalaga siya, ay hindi pa siya nagkaroon ng seryosong relasyon. Taliwas sa iniisip ng marami na mula nang pumanaw si Arturo, ay nagpapalit-palit na siya ng kinakasamang lalaki. Ang lahat ng mga lalaking iniuunay sa kanya ay pawang mga kaibigan lamang niya. Dahil na rin sa naging karanasan at naging pagtalo sa kanya ng ama, ay hindi naging madali sa kanya na makipagrelasyon. Hindi niya gustong isiping matatali siya at muli ay magiging tauhan ng isang lalaki. Sa klase ng trabaho niya at mundong ginagalawan ay iba't ibang uri ng mga lalaki ang nakakasalamuhan niya. Pero may natutunan siyang paraan kung paano itataboy ang mga ito. She had discovered that she could deal with heterosexual men far better by playing a sexy servant than the blushing invalid. Sa pagpapanggap niya bilang isang agresibong babae, ay napapaniwala niya ang mga ito na marami na siyang kanasan at hindi basta-basta naluloko. And when she sent her shooter on his way, he assumed it was because he didn't measure up to all the other men in her life. Sa paglipas ng panahon, ay natutuhan na niyang tanggapin na ang kapalit ng kanyang katanyagan ay ang pagkakaroon ng masamang reputasyon sa mata ng publiko. Nasanay na siyang hinuhusgahan ng mga tao. Sa paningin ng iba, wala siyang ibang alam gawin kundi ang magpo sa harap ng kamera at magbilad ng magandang katawan. Nasanay na rin siyang kahit saan siya magpunta ay nakasunod sa kanya ang mapanuring tingin ng mga tao. Tulad na lang ngayon, inaasahan na niya ang reaksyon na makakakukuha niya sa mga taong madadating niya sa burol ng kanyang ama. Kaya kahit alam niyang hindi tama, ay dinala pa rin niya ang kanyang alagang pudal na si Pucci. Now more than ever, she needed the comforting and therapeutic presence of her beloved pet. Ito at ang kasama niyang si Lorenzo na kapwa ni modelo at isa sa pinakamalapit niyang kaibigan, ang tanging kakampi at nagbibigay suporta sa kanya ngayon. Natitiyak niyang lahat ng naroon ay iniisip na si Lorenzo ang bagong lalaki sa buhay niya. Subalit hindi alam ng mga ito na ang isang gorgeous hunk na katulad ng escort niya ay membro rin pala ng tinatawag ng third sex. Hindi nga lang bulgar ang pagiging bading nito. Nang makalapit sila sa kanilalagyan ng kabaong, ay niabot ni Saina sa kaibigan ng as. And so darling, would you please hold Pucci for a while? Mahinang pakiusap niya rito. Kaagad na naunawaan ito ang kagustuhan ng mapag-isa sa harap ng kabaong ng namayapang ama. Sure sweetie, come on Pucci. Matapos kunin ng pudel, ay lumayo ito at umupo sa isang bakanteng pew na naroon. Ang akala ni Saina ay nailuha na niyang lahat ang dalamhating nararamdaman niya sa pagpanaw ng kanyang ama. Ngunit ngayon, habang nakatingin sa loob ng mamahaling kabaong na iyon, kung saan ito nakahimlay,
ay hindi niya mapigilan ang muling pagbukal ng luha sa kanyang mga mata. Kahit hindi sila naging malapit at matagal nang walang ugnayan sa isa't isa, ay hindi pa rin maitatatwang ito ang kanyang ama. Masakit din para sa kanya ang pagkamatay nito. Halos hindi niya mapaniwalaan na ang yayat at wala ng buhay ng katawang nakikita niya ngayon ay ang dating healthy, robust at puno ng autoridad na si Julio Valerio. Kahit sa huling sandali ng buhay nito, ay nananatiling malamig ang pakikitungo nito sa kanya. He remained hard and unforgiving to the end. Prostate cancer ang naging dahilan ng unti-unting panghihina nito hanggang sa tuluyang igupo ng sakit na iyon ang natitirang lakas at buhay nito. He hadn't even let her come to visit him when he was dying. Sa naging huling pag-uusap nila, ay sinabi ba nito na sila lang daw ang tanging kabiguan nito. Gustuhin man niyang patuloy na maghinanakit dito, ay wala nang silbi pa. She hadn't been able to win his love while he was alive, and now she could finally give up the effort. Sigh na, Miss Valerio. Nang marinig ang nag-aalalang tinig na iyon sa kanyang likuran, ay napamuntong hiningang pinahid niya ang luha. Kung maaari lang ay gusto niyang iwasan at pakiharapan ang mga taong naroon. Hindi niya gustong makita ang pagbabalat kayo ng pakikiramay ng mga ito sa kanya. Humugot ng malalim na paghinga ang dalaga at muli ay tinuwid ang mga balikat bago hinarap ang taong gustong kumausap sa kanya. Pamilyar sa kanya ang matandang lalaking lumapit sa at ngayon ay nakalahad ang isang kamay sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali, ay ito ang coach ng professional basketball team na Mighty Ball, ang kumpanya ng kanyang ama, ang nagmamayari sa basketball team na iyon. Miss Valerio, alin ito nang iabot nito ang palad at makipagkamay. I'm Teddy Argos, pagpapakilala nito. I believe we've met and been introduced before. I used to be the coach of Mighty Ball, but now I am the manager of the team. Habang nagsasalita, ay patuloy na sinishake nito ang kanyang kamay. My sincere condolences, Miss Valerio. I'm really going to miss your father. Ngumiti siya ng mapaklato mo. Thank you, Mr. Argos. And thank you for coming here. Anya sa malamyos at tila paos na tinig na siya niyang natural na boses. Bahagyang yumuko si Ted at binitiwan na ang kamay niya. Lumayo na ito upang umupo sa isang pew. Tatalikod na sana si Saina. Mula sa kabaang ngunit napatda siya sa paghakbang. Sumalubong kasi sa kanyang isang grupo ng mga kalakihan na pawang matatangkad. Nahuhulaan na niya na ang mga ito ay ang mga manlalaro ng basketball na pag-aari ng kanyang ama. Wala siyang choice kundi ang harapin at tanggapin ang pakikiramay ng mga ito. Habang isa-isang kinakausap ang mga ito, ay pilit niyang sinusupil ang mapangiti dahil naturing ang malalaking tao ay tila naman nahihiyang bata kung magsalita at kumilos ang mga ito. Maliban sa isa, ang lalaking huling lumapit upang makipagkamay sa kanya. Like the rest of the players, he was also tall and had a muscular build. Kung tutuusin ay hindi ito ang pinakamakatangkad o masasabing pinakagwapo. Ngunit nagtataglay ito ng kakaibang aura of masculinity at self-confidence na nakakapag-stand out dito sa karamihan ng mga lalaking naroon. He was a man who carried himself with the authority of someone who had no patience or self-doubt. Halatang kahit saan ito magpunta, ay hindi ito matatakot o mahihiyang harapin ang sinuman. A very formidable man who had a pair of predatory cold black eyes which were at the moment surveying her with such intensity that made her uncomfortable. Base sa nakikita niyang matigas na ekspresyon ng mukha nito, ay natitiyak na nabibilang ito sa mga taong hindi magandang impression sa kanya. Well, the feeling was mutual dahil ito rin ang tipo ng lalakang pinakaiiwasan niya. She categorized him as one of those maddening stuffed shirt men who was arrogant and completely close-minded. Kahit kailan, ay hindi siya nagpapa-intimidate sa mga katulad nito. Kaya kahit naiilang, ay buong tapang pa rin na sinalubong niya ang mga mata nito. Sinadya pa niyang pungayo ng mga mata nang magkataos-palad sila. Miss Valerio, I'm Lance Lagdameo, head coach ng Mighty Ball. Pagpapakilala nito sa buo at puno ng kumpiestang tinig. Kaya naman pala naiiba ang dating nito. Ay hindi ito basta pangkaraniwang player lang. Well, thank you for coming, coach. Lalo pang naging sexy ang dating ng boses ni Saina. Each prolonged syllable is uttered was a breathlessly delivered promise of sexual debauchery. A promise that she had no intention of keeping. I'm really sorry about your father. Patuloy na pagsasalita nito. He surely did love basketball, and he was a good man to work for. We surely are going to miss him. Hindi natuloy ang sasagot sana ni Saina dahil sa narinig ng pagtahol ng alaga niyang si Pucci kasabay ng pagtiri ng isang babae. Nang tingnan niya ang direksyon na pinanggagalingan ng ingay,
ay nakita niyang mula sa kandungan ng may edad na socialite ay tumalon ang poodle at tumakbo sa palayo. Excuse me, paalam niya sa kausap bago mabilis ang hakbang na tinungo ang direksyon ng tinahak ng aso. Nang makasabay nila ni Lorenzo na sumunod din sa aso ay apologetic ang ekspresyon ng mukha na nagkibik balikat ito. I'm really sorry, darling. Poochie seems to like the lady at first, pero siguro hindi niya nagustuhan ang pagmamugamit nito. And knowing your dog, she doesn't like to be restrained too long. Paliwanag pa nito. Tumango lamang siya. Tama ang kaibigan. Although Poochie was generally the most congenial dogs, hindi rin ito sanay na pipigilan at magtatakbo at maglaro. At dahil kanina pa ito karga ay sabi na itong mag-explore at para na ito ay bagong kapaligiran. Tuwang-tuwang inamoy-amoy nito ang bawat maraanan. Nang sa wakas ay maabutan na ito at hawakan ni Lorenzo ay napaigtad na kumawala ito. Muli ay mabilis na tumakbo si Poochie at sa kasawi ang palad ay bumangga sa hanay na naglalakay ang mga bulaklak na padala para sa lumayapa. Napasinghap ang lahat kabilang si Saina nang tila mga nakatayong domino na sunod-sunod na nagbagsakan ng mga flowers arrangement. Dahil doon ay natigilan ng aso at nang tila ma-realize ni Nor na nakagawa ito ng malaking kasamalanan ay nagsimula itong panginigan ng katawan. Kabisado ni Saina ang alaga. Alam niyang hindi maganda para rito ang natatakot. She remembered the last time it had happened. Pooch, here, Poochie. Malakas na pagtawag nito rito. Napaluhod pa siya habang nakalahad ang dalawang kamay rito. At dahil tight-fitting ang suot niya yung damit, ay nilis iyon pataas, showing far too much of her type for respectability. Ngunit bago nakakilos ang poodle ay nabuhat na ito ng isang tao mabilis na nakalapit dito. Oh no, please don't. Nalaki ang mga matang babala ni Saina. Ngunit huli na siya